una sa lahat. Dahil sa pag-iwas sa lubak, isang rider ang nagulungan ng truck. Ang malagim na aksidente sa pulsa video. Ang iba pang detalye, abangan! Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Sobrang taas presyo ng diesel at gasolina, sisipa ng hanggang 5 piso. Sigaw tuloy ng mga tsuper, taas pasahe. News 5 exclusive, hamon sa transportasyon, pagpapatigil sa EDSA rebuild, dinipensahan ni Pangulong Bongbong Marcos. At pang-asar ni Roque, hirit ni Harry, come and get me, sinagot ni Yusek Claire na wait and see. May nakambang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Ang ilang tsuper ng jeep humihirit ng taas pasahe. Nangunguna sa balita si JC Cosico. JC, magkano posibleng oil price hike? Jiggy, 2 pesos hanggang halos 5 pesos per liter yung posibleng taas presyo sa petroleum products next week. Base po yan doon sa forecast ng Oil Industry Management Bureau ng Energy Department. Sa diesel po halimbawa ay posibleng tumaas ng hanggang 4 pesos and 80 centavos ang kada litro. Sa gasolina, ang posible pong itaas ay 2 pesos and 50 centavos up to 3 pesos. At higit 4 na piso naman po per liter yung posibleng pagtaas naman sa per liter ng kerosene. Ang dahilan po niyan ayon sa Energy Department ay ang lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Dito po kasi kumukuha yung mga bansa po na ating pinagkukunan ng petroleum products. Kaya po ngayon pa lamang ay meron ng ilang mga motorista na nagpa-full tank ng kanilang mga sasakyan. Habang yung ilang mga jeepney drivers ay umaaray na dahil tiyak daw na bawas po yung kanilang mga kita kung magkakataon. Kayo po in favor yung ilan sa kanila doon sa possible na pisong provisional jeepney fare hike pagsapit po ng Hulyo as earlier said by the LTFRB. Pero ang ilang grupo ay tutol po dyan gaya po ng grupong Manibela. Ito raw po ay band-aid solution lamang at ang totoong solusyon daw para dito ay bawasan yung excise tax sa petroleum products. Jiggy, nanawagan naman yung DOE sa mga oil companies na gawing staggered o gawing unti-unti yung mga price adjustments. At nauna nang sinabi ni President Bongbong Marcos na the government ay magbibigay po ng fuel subsidy sa mga maaapektuhan nitong oil price hike. Jiggy. Yan ang ulat ni JC Cosico mula sa Marikina City. Dinipensa ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapatigil niya sa EDSA rebuild. Yan at iba pang issue sa transportasyon tinalakay sa exclusive one-on-one interview ng News 5 sa Pangulo. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Cheryl Cosen. Cheryl, ano pang sabi ng Pangulo? Jiggy, ang kwento sa akin ng Pangulo na masaya siya sa kanyang desisyon. Kinailangan niya raw itong gawin para hindi magdusa ang mga commuter. Naghahanap sila ng bagong sistema para hindi na sana kailangang isara pa ang EDSA o hindi na umabot sa 2 taon ang rehabilitasyon. Dagdag pa niya ay wala pang ang 1 buwan, marami na raw silang nakukuhang mga proposals at kanila na itong pinag-aaralan. Narito ang pahayag ng Pangulo. Bakit niyo po pinatigil muna o hindi muna itinuloy ang rehabilitation ng EDSA? Hindi ko matanggal-tanggal sa pag-iisip ko yung nasa kotse ka, nasa EDSA, makikita mo alas 12 na ng gabi. Ang haba pa ng pila, nag-aantay ng bus. Tapos yun, pag uwi nun, gigising na alas 4 yun. Magtaantay na naman ng bus para makapasok na alas 7, alas 8. Napakahirap na. Dadagdagan pa natin ng kahirapan. So, sabi ko, tigil muna natin, pag-isipan natin mabuti. Hanap tayo ng bagong teknolohiya. There are new technologies. And so, I'm very happy with my decision. Kasi mukhang kakayanin na hindi 2 taon eh. At Cheryl, ano ang tingin ni PBBM sa implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP?
Jiggy pabor ang Pangulo sa NCAP. Maganda raw ang layunin nito para sumunod nga sa batas trapiko ang mga motorista. Bawas korupsyon din daw ito sa mga enforcer. At giit niyang hindi ito ipinatupad para gatasan ang mga motorista. Gayunman, aminado ang Pangulo na hindi pa perpekto nga ang NCAP. Narito ang pahayag ng Pangulo. In principle, agree ako dyan sa no contact. Agreed ako dyan. Magandang layunin yan. Ang layunin yan is yung traffic, yung masundan ng rules of the road. Na hindi tayo kung ano-anong yung ginagawa natin. And then, bawas yan sa korupsyon. Kasi, Taliwas sa sinasabi ng iba na ginagawang gatasan. para sa akin, it will be the opposite. Kasi, magsabi na tayo ng totoo. Ang problema sa transportasyon ngayon, ang rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Ano ang sinabi ng Pangulo tungkol dito? Jiggy, binigyan ng hanggang Disyembre ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga opisyal na responsable dito sa pagsasaayos sa San Juanico Bridge. Ito yung pamosong tulay na nagdurugtong nga sa Samar at Leyte na itinayo sa ilalim ng administrasyon ng ama ni PBBM na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon sa Pangulo, dapat madaanan na ng mga sasakyan na may bigat na hanggang 12 tons ang tulay bago matapos ang taon. Sa ngayon kasi mga sasakyang may hanggang 3 tonelada lamang yung pwedeng makadaan dahil sa retrofitting. 53 years old na ang tulay pero hindi raw ito naalagaan. Narito ang pahayag ng Pangulo. Ang San Juanico Bridge, lahat ng mga tulay, kailangan may maintenance yan, major maintenance yan every 3 years. Nagulat ang aming mga engineers, sabi nila malala na pala ito. Dahil yung maintenance sa nakaraang ilang dekada, hindi naman ginawa. Sabi ko, pag hindi nyo natapos yan, tatanggapin ko yung resignation nyo. Cosim live mula sa TV5 Media Center. Nag-alok ng pamunuan ng NLEX na magtayo ng bagong tulay sa bahagi ng Marilao, Bulacan. Kinukumpuni na ng NLEX Corporation na nasirang bahagi ng Marilao Overpass Bridge kung saan may sumabit na truck na kinasawi ng isang motorista. Ang Marilao Bridge ay bahagi ng probinsya ng Bulacan. Sa kabila nito, ang pamunuan ng NLEX na nagsasagawa ng mga pagkukumpuni para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, responsibilidad ng NLEX na tiyaking nasusunod ang vertical clearance sa tulay. Nauna na ring inutos ng DOTR na suspendihin ang paniningil ng toll sa apektadong bahagi ng NLEX. May penalties to aparte dun sa minandato natin sila na tulungan yung pamilya nung mga na-injure at namatay. May penalty ito. No, hindi pwedeng ganun-ganun na lang. Violation yan. Yung mga matataas, kailangan alternative route sa MacArthur, highway dadaan yan. Ang agreement namin is kapag hindi fully utilized ang 4 lanes, suspended ang toll. Hinamon ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang gobyerno na hulihin siya. Sinagot naman niya ng palasyo. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Maricel, bakit nga ba hindi pa rin mapauwi ng gobyerno sa bansa si Attorney Roque? Jiggy, ang paliwanag dyan ni Undersecretary Claire Castro. Hinihintay pa nila yung formal notice tungkol dito sa desisyon ng asylum na pinitisyon ni Attorney Harry Roque. Kaya nga ang sabi dyan ni Yuse Claire Castro, wait and see. Tugon yan ni Yuse Castro doon sa sinabi ni Attorney Harry Roque na come and get me. Bibigyan lang muna natin ng konteksto ito ha. Kasi kagabi sa programang Sa Totoo Lang, nakausap natin si Attorney Harry Roque. Doon niya yan sinabi na come and get me dahil sinasabi nga ng Malacanang na ready daw sila kay Harry Roque. Pero kung ready daw ang gobyerno kay Harry Roque, bakit hindi pa raw siya makuha? Ang tingin ni Attorney Harry Roque, dapat daw ang iniimbestigahan ay ang pondo na ginagamit ng gobyerno sa intelligence at assets ng pamahalaan dahil palpak daw ito. Mali-mali daw ang nakukuhang impormasyon tungkol sa kanyang asylum. Narito ang magkasunod na pahayag ni na Attorney Harry Roque at Undersecretary Claire Castro. Come and get me. Ready pala sila sa akin, ba't hindi nila ako makuha? Okay. At nakakatawa naman itong intelligence ninyo, no? Maling-mali ang intelligence. Ano ba yan? Yan ang dapat imbestigahan ng confidential funds. Kasi kung yan ang pinagagastusan ng confidential funds, sayang talaga ang pera ng kaban ng bayan. Okay. Ayon
Ayon naman po sa DOJ, naghihintay lamang po ng formal notice na patungkol po dito sa kanyang asylum. Kung ang sinasabi po niya, come and get me, yun naman po sa ating pamahalaan, wait and see. At Maricel, anong naging tugon ng Malacanang sa sinabi ni Attorney Roque na palpak ang intelligence ng gobyerno? Sabi dyan ni Palace Press Officer Yuse Castro, Gigi, hindi raw dapat ipinagwawalang bahala yung intelligence at assets ng Department of Justice at ng gobyerno. Hindi naman daw siya kagaya ni Attorney Harry Roque na parang tinetelegraph yung mga punches. So hintayin na lang daw natin. At may iba naman tayo, no? Nasa Australia ngayon si Vice President Sara para dumalo sa Free Duterte Now rally. Ano masasabi ng palasyo rito? Nako, kung meron daw violations o malalabag, itong si Vice President Sara Duterte, yan daw ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Sabi pa rin yan ni Yuse Claire Castro. Sa loob daw kasi ng isang buwan, nakakaapat na biyahe na agad itong si VP Sara. Nag-celebrate daw ng birthday sa the Netherlands, nagpunta pa ng Qatar, nagpunta pa ng Kuala Lumpur, at ngayon nga ay nasa Australia. Although kung personal trip naman daw ito ni VP Sara kasama yung kanyang pamilya, decision na rin daw yan ng Vice Presidente. Narito ang pahayag ni Yuse Castro. Kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yon. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan? That is the question. Ang kanya lang sigurong malalabag ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Gigi? Yan pong ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, motorcycle lane sa Commonwealth Avenue pinag-aaralang lawakan. At rider na umiwas sa lubak na gulungan ng truck. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Natanggap na ng Office of the Vice President ang utos ng Ombudsman kay Vice President Sara Duterte na sagutin ang mga aligasyon kaugnay sa questionable umanong paggastos ng confidential funds. May 10 araw ang kampo ng bise para sagutin ito. Matatandang nirekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability na sampahan ang bise ng patong-patong na reklamo kabilang ang plunder matapos magsagawa ng pagdinig. Dawit din ang ilang opisyal ng OVP at DepEd. Wala pang sagot ang kampo ni VP Sara. Planong lawakan ng motorcycle lane sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nagre-reklamo kasi mga rider sa sobrang siksikan lalo na tuwing rush hour. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, ano ang hinaing ng mga rider? Alam mo, Jiggy, naglabas nga ng hinaing ang iba't ibang grupo ng mga motorcycle rider sa isang dialogo kasama ang MMDA kanina. Idinadaing nila yung hirap sa pagbiyahe dito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kahit pa meron silang sarili nilang motorcycle lane dito. Simula nung muling ipatupad pension policy noong May 26. Ang sinasabi nga nila, nagsisikip dito sa kanilang lane dito, lalo na tuwing rush hour. At ang isa pa sinasabi nila ay nagkakaroon din ng mga aksidente dito kahit pa sumusunod naman sila sa kanilang sariling lane. Jiggy. At Gerard, ano ang sagot ng MMDA sa mga hinaing ng mga rider? Jiggy, ang inilatag ng solusyon dyan ng MMDA ay yung pagtatapyas sa sukat nitong bike lane para mas lumapad itong motorcycle lane. Actually, 3 yung options na inilatag nila at isa pa doon, Jiggy, ay yung pagtatanggal altogether nitong bike lanes. Pero ang sabi nga rin ng mga motorcycle riders, ginigiit na nila na kokonti nga naman yung mga nagbibisikleta dito sa Commonwealth. Kaya nararapat lang na sana ipaghatian na lamang nila ito, Jiggy. May paliwanag ba ang MMDA kung gaano kapraktikal itong gagawin nilang solusyon at tapyasan yung bike lane?
Jiggy, aminado naman ng MMDA na hindi raw maging madali ito kasi itong mga bike lanes ito ay proyekta ng local government ng Quezon City kaya hindi nila ito basta-basta magagalaw. Kailangan din nilang kausapin ang MMDA, ang DOTR tungkol dito para nga matanggal nila ito. Pero Jiggy, kanina ang kasama ng MMDA ay mga TNVS groups at ang iba't ibang mga motorcycle groups. Pakinggan natin yung pahayag ng mga kasama kanina dyan sa dialogong yan. Pag-aaralan po natin yung pagdadagdag ng motorcycle lane, hahatiin yung bicycle lane na hindi naman po mawawalan yung mga nagbibisikleta ng linya na safe para sa kanila. Kailangan po natin pag-isipan kung paano i-share yan ng hindi rin po delikado. Ang nangyayari po, nangunguna yung takot mahuli bago yung kaligtasan. Jiggy, kung kanina ang kasama ng MMDA sa dialogo ay ang mga motorcycle riders, next week naman ang makikipagdialogo naman ng MMDA kasama ang iba't ibang biker groups. Balik sa inyo dyan, Jiggy. Yan pong ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Quezon City. Para sa nangungunang balita sa sports, makakasama ulit natin ang ating kapatid na si Denise Tan. Denise? Thank you, Jiggy. Aabot pa ng Game 7 ng NBA Finals matapos makasurvive ang Indiana Pacers sa Oklahoma City Thunder. Nag-init ang opensa ng Pacers para tambakan ng Thunder 108-91. First quarter pa lang ay nasecure na ng Pacers ang lamang at hindi na nila binitawan sa buong laro. Pinangunahan ng bench player na si Obi Toppin ang Indiana with 20 points. Naka 14 points naman ang star player nilang si Tyrese Haliburton sa kabila ng iniindang calf injury. Balik sa home court ng Thunder ang next game at doon na malalaman kung sino ang magwawagi ng NBA Championship. Mapapanood po ang NBA Finals Game 7 sa Lunes alas 8 ng umaga sa One Sports, RPTV, NBA TV Philippines at Pilipinas Live App. At yan ang nangungunang balita sa sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, rider patay matapos magulungan ng cement mixer truck. At isang lola binudol at hinoldap ng mga kawatan. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Nakatawid na sa Jordan ang 6 na Pilipinong naipit sa gulo sa Israel. Kinumpirma yan ng ating embahada sa Jordan. Kabilang sa nailikas ang unang OFW na naitawid sa border at 4 na turista. Inaasahang madaragdagan pa yan lalo't halos 200 kababayan natin ang gusto ng umuwi. Nananatili pa ring sarado ang airspace ng Israel dahil sa patuloy na pakikipagpalitan nito ng missile sa Iran. Samantala, pinaghahandaan na rin ang pagpapauwi sa 14 na Pilipinong nasa Iran. Bibigyan ng ating gobyerno ng 150,000 pesos sa mga uwing OFW. Nababahala o nakababahala ang paglipanan ng mga deep fake at AI-generated videos online na pwedeng gamitin sa panloloko. Paano ba matutukoy ang mga pekeng video? Narito po ang report. Pahirap na ng pahirap ang pagtukoy kung artificial intelligence o AI-generated ang isang video. Marami ang humahanga, marami ang naaaliw, pero marami rin ang nalilinlang. Pero paano nga ba malalaman kung AI-generated ang isang video? Ayon sa Foundation for Media Alternatives, may ilang paraan para tukuyin ito. Una, tingnan ang mukha ng subject. Napapansin mo bang habang gumagalaw ang ulo nito ay tila nag-iiba ang mukha nito? Minsan, parang natutunaw o may parte ng mukha na gumagalaw ng hindi natural. Pangalawa, pansinin ang balat. Masyado bang makinis o di kaya sobrang daming wrinkles? Baka gawa ng AI yan. Pangatlo, suriin ang anino. May mga anino bang parang wala sa lugar? Posibleng senyales yan na peke ang video. Pang-apat, bilangin ang daliri at tingnan ang katawan. May kulang o sobra bang daliri? O baka naman may kakaibang hugis ng kamay o parte ng katawan. Panglima, pansinin ang damit at accessories. May mga damit na tila hindi pantay, parang mali ang tahi at tila lumulutang. Pang-anim, pagmasan ng bikote, balbas o buhok sa muka. Kung parang dinikit lang o mukhang drawing, hindi tunay yan. Pang-pito, suriin ang pagkurap. Napansin mo bang hindi kumukurap ang subject?
o kaya naman tumadalas at sobrang bilis, AI din yan. At panghuli, tingnan ang galaw ng bibig. Kapag parang delayed o hindi tugma ang galaw ng bibig sa sinasabi nito, delikado yan. Kapatid, sa panahon ng disinformation at AI manipulation, maging mapanuri sa bawat impormasyon. Dahil sa mundong halos lahat ay pwedeng pekein, ang pagiging mapanuri ang ating proteksyon. Narito mabilis na pasada sa iba pang balita. Patay ang isang rider matapos magulungan ng cement mixer truck sa barangay 166 sa North Caloocan. Base sa investigasyon, umiwas ang rider sa lubak pero hindi siya nakita ng truck driver. Agad sumuko ang truck driver sa mga otoridad. Kalaboso ang isang babae at 2 kasabwat niyang lalaki matapos mabisto ang tangka nilang pagsasagawa ng abortion sa loob ng isang hotel sa Cebu City. Base sa investigasyon, nag-aalok ang mga sospek ng abortion service online. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang sospek. Sa pool sa CCTV, ang pangu-hold up ng 4 na kawataan sa isang lola sa Tondo, Maynila. Binudulo man ng mga sospek ang lola para sumakay ng kotse. Doon nila kinuha ang lahat ng kanyang alahas at pera. Tinutugis na ang mga sospek. Nasamsam ng mga otoridad ang mahigit 200 milyong pisong halaga ng shabu sa Naik, Cavite. Base sa investigasyon, nagpapatrolya ang 2 gwardya nang masipat ang isang ribbon at maleta sa damuhan. May nakatutok pa umanong surveillance camera rito. Nang buksan, tumambad ang mahigit 30 kilo ng shabu. Magsasagawa ng follow-up operation ang mga pulis. Mon Gualvez, News 5. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat, susundan po ang Frontline Pilipinas.